Ay, buntag na mong tanan. Kapalo naman mo, kapoy mong lecture, no? Ay, may lecture na eh. Overall, sa tan. Kunya, ang inuha ko, doon ko ka-grupo. Doon ko pa-host itong applause ni Indonesia. Kamu ang perform sa Indonesia applause. Kunya, ang inuha ko, taga-direct, inyong applause is gorilla applause. Kundo ba? So, pagka Indonesia, wala naman o. Sampol ka ba ito eh? Indonesia applause. Tulog ka pakpak, tulog ka tindak, kunya, tulog ka, very good. Actually, ano? Ano ba? Okay, sakto. Dimingin nyo ha. Para dyan po, tulog ka pakpak, tulog ka tindak, kunya, gorilla man. So, tulog. Aho, aho, aho. Okay, ito ba? Naku, kung ina, participate naman kay Kwame. Sige. In 3, 2, 1, una tayo sa gorilla applause. In 3, 2, 1, go! Ahu, ahu, ahu. Sige, Indonesia, group, ready. Vamos. Ahu, ahu, ahu. Vamos. Jugan. Milo. Narinig si gorilla, kamu ang Indonesia. In 3, 2, 1, go! Okay, sige, salamat kayo. This is one. Okay na no? Wala yung train na ni. Diretso ni. Naman akong maestro. Salamat sa naggrado ng karoon. Ngayon, sa dito ka mo ato sa tuwang lesson proper kung doon ang iyong pinag-istigate. Buhay ng Diyos kung tapas ka kutabo. Pagpapahini, salit na mo ang talang ng kulang kong gano'n. Ilawan ako ng talang spirito na katulong na sa mga kasing sa among hula. Karoon nagamit ni sa dakong bulungan nga nagsugod niya di mo aham. Karoon, naglugi kami na masabta na mo disagikan ang bulungan nga among kong ibuhat. Karoon sa ingon, sa among pagpamuhat nini, pamuhat niya tinutpot sa kupot, tinutpot sa kalipay, pinasabta na mo nga nung ibuhat nila. At agi kalat mong kalagad, paingon na ang mga pagsugunan na maminaw. Aron kini leksyon, pagtulot ang mga pag-isbutan. Masulod, maplikar, makinabuhin na mo, hangtod kami magpaano sa pagkakas ng Diyos Kristo. Pinita naman dito yan, sa ngalan ng Ginoong Jesus. Amen. Masbad ko, maayong buntag na itong kanan. Lugaran na ito magbasa ang purpose statement of in 3, 2, 1, go! To help participants understand the mission of God, the COD is the central to the Bible and is rooted in God's desire to redeem the world through Christ. This session aims to inspire leaders to embrace their role in God's mission as revealed through the teachings of God. Ako nga diyon si Kuya Nick sa learning objectives pagbasa, number 1. Sunod tayo si Brother Darrell. Darrell, number 2. Salamat. Number 3, si Jillian. Number 4, si Chisa. Recognize their calling to participate in God's mission in everyday life and identify one practical step they can take to live up to your children's God. Hindi na akong sundong bilang ang icebreaker sa inyo ang introduction. Ingani ako ang introduction next one. July 1, 2024, ipagawas o statistics ng Philippine Statistics Authority. Ang population sa Bohol based on July, ikon sa July 1 2024 census, July 1, 2024. Kita ang mga kulagon niya, to be exact, 1,412,726. With growth rate
o 0.33%. Karang 0.33%, kung imo na siyang i-figure, that is 46,620 kada bulkanon ang madugang kada tuig. Kung wala pa usab ang trajectory sa atong growth rate ng 0.33%, pasabutan, kailangan natin yung panahon na karoon, natas mga 1.5. Pero ato lang yung itong sundon. Bago pa sa akong survey, 90% sa population sa Bohol is nag-adhere sa Roman Catholicism. Nagpasabot na sa 1.4 million na atay 1,451,453 ka mga Roman Catholic diri sa ato. Ikabaw mo, pila ang tang evangelicals. Kita ang evangelicals mga igsoon. Ang fraction nato sa population sa world, we are only 5%. Pagkamay kong evangelicals that includes the Assemblies of God, the Baptist, the Fundamental, either the Bible Baptist, or Kita ng Grace. 5%. Pila naman, that's 70,656. Ikabaw mo sa Bohol, i-divide ang Bohol sa duha ka diocese. Diocese of Tagbilaran at Diocese of Talibon. Kabaw mo sa pinaka-populous nga kawan, pinaka-populous nga lungsod, nagpunang Ubay. Last September 22, 2025, batod pa sa PSA, ang Ubay nakanay population na 82,179. Isunod ang Talibon na ay 71,450. Kung i-fraction nimo ang atong population sa Grace sa population sa Bohol, ako pila ra? Ako kabalog, nabot mo sa kalibo sa Grace sa Bohol. Kung wata ka mo kung sa kalibo sa Grace sa Bohol na ison, that means out of 1.41 million, we're just only 0.00073%. Kung sa mga ikot, ipasabot na lang. Sa 1,464 ay 60 ka mga bulanon, usara ka buok niya ang Grace. Dito na ko sa 1,460 ka bulanon, usara niya ang Grace. Ingana, kalayo ang discrepancy sa tinuod ng mga anak sa Ginoo sa atong populasyon sa Bohol. Kung atong ikumpara diri sa Talibon, sa 71,450 ka mga Talibonon, ay pasabot na, kaya tao, mga takabot rin sa Talibon ng 200, nagpasabot na, yes, 550 ka mga Talibonon, usaray Grace anak. Sabda ninyo? Balik ko na po, out of 1.4 million, we're just a little fraction. It's 0.00773%. Wala ka po sa kalimutan eh. For that reason, ingala ka importante ang imong kinamili, ingala ka importante ang imong presensya rin. Ako ang nakasabot ko sa akong gisulti. Kasi wala mo nakasabot pa kay German na lang. Sa ato pa, kung dire, kung saka, pwede kita yung dire, mabutol 500 dire. Sa ay grace na. Every 550 ka mga talibong doon, sa ay grace na. 74, wala ko kabalo kay growth rate dire, wala ko ka susi sa growth rate dire sa talibong, pila ka. Pero kung balik ko na po, kung steady ang growth rate na ito sa Bohol, 30.33%, pasabot na nga, behind kay ta. Layo kay ta. So karon sa mga ito, okay naman po dalawang lingkod. Pero, nakakaipiling matampo, hindi na po karayong karangs dito. Sige. So, nakamala sa inyo diya, nga kapag katanong ko na ako, no? Hindi padala ka sa Ginoo ba na secret mission
what do you think what do you think your assignment would be? Dinala ko na mo na. Anyway, karon adlaw atong i-discover the real mission doesn't begin with us, it begins with God. So this is the heart of Mission D, the mission of God. So by the way, kung nag-discuss ta og Mission D may sumunod, kana diyan sa inyo ang teaching point nito sa inyong vlog. Ang vlog nila, Mission D means mission of God. Or ang pinakabuti pasabot nini, ang buti pasabot nini is the setting of God. So, ulit ko na pa, kasi nung vlog, mag-isip ko rin of Mission D, it's a Latin. Bisaya mata dire. Bisaya mata dire no, Latin lang ta. Latin na ni kaning Mission, D means God, Mission means sending or send. Other words is mission. So, ang buti pasabot ng Mission D is mission of God. So, ang buti pasabot na mission is not just something we do, it is something God initiated. Before sa panahon no, naay tulo ka paagi sa paglantaw sa mission sa Ginoo. Number 1 is anthropocentric, number 2 is ecclesiocentric, and number 3 is theocentric. So ari tas anthropocentric. Sa ato na ay mga tao na mga magtotoo na nagtanaw ng ang mission sa Ginoo. Example din na to. That's anthropocentric. Kaya ako ikalimutan na agad ng mission sa Ginoo. Ang hindi ano mga, that's anthropocentric. Second na paglantaw is ecclesiocentric. Ano ay mission ng Ginoo? So, sa kanto itong konsepto sa anthropocentric kay naglantaw mo ka ng mission sa Ginoo, ikaw, kailangan yung mission. So, ikaw ka para na matuman ang mission sa Ginoo. Sa ecclesiocentric is naglantaw ng atong church na ay mission. Tungkol kaya ang church na itong ay mission, sa ikaw tama kaingan yung kailangan para ma-fulfill ang mission. Pero sa theocentric mga igsoon, dire nagsogon ang pinakalingot. The theocentric is what possible, it is God's mission. Okay, mission man is Ginoo, ingani mo na po ni. Mission D is what possible, God is a missionary God. Our church has no mission. Rather, God's mission has a church. Klaro? Ang Diyos ato nga missionary nga Diyos. Ang church wala siya mission. Pero ang God's mission na siya church. Sabta ninyo ang palibali sa ang church wala siya mission. Pero ang God's mission na siya church. So we are God's extension of God's mission. Ni ata dire dili sa mission nila kung sa kanila kung kay ni ata dire kay we are on God's mission. We are God's extension. Yan yung magabi. Kita ang nawong. Kita ang physical. Kita ang physical nga kanang bang mga tawag nila representation sa mission sa Dios. Dili kalimutan. Ikaw o ako dili sa pag-fulfill sa mission, dili sa pag-fulfill sa mission sa Diyos. Nga, the first place, ito may balang nga, ako na giniwan God is a missionary God. Pero ikanang term din, ikanuhamag lang, na God is a missionary God. From Genesis to Revelation, His heart is to redeem the world. So, gikan pa sa Genesis pa sa Revelation, ang plano din sa Ginoo is mao ang paglukat, pagtubos sa tibuok kalibutan. Ang tibuok kalibutan dire ipasabot na sa mga katawhan na nahimulag tungod sa sala. So karon, in New Testament, Paul reflects this in his understanding of being sent by God. Dumdumin ninyo nga wala si Pablo ningari nga nasa mission. Dire sa walay ginapad kanang naglungtad siya dili tong pinaka sa mission. Naglungtad siya tong pinaay gihatag ng mission ng Ginoo sa iya
Ipadala siya diri sa kalibutan sa pag-fulfill niya ito. I-fulfill na niya ang unang bahin kung ikaw o ako nalula na ikatungod o kabahin sa pagkingpit ni samtang nagpaabutan. So, nakakay mga supporting verses ay nga isang akuhan yun ang mga kalalaking mga laki sa San Carlos mubasa sa Romans chapter 10 verse 13 to 15. Bunga ta, Bisaya, ako lang, Bisaya, dito, pero English mo, sige. Mga laki sa San Carlos, kalalakihan, mga laki sa kalalakihan tayo. Mga laki sa San Carlos, aliw ko basa, Roma, Kapitulo 10, versikulo 13, mayon sa 15. Malak sa kasulatan ang tanan. Sige, bunga ta. 3, 2, 1, dungan. Dungan kayo, no? Live version sige. Sige. So, kung today, dahil sa inyo mga kuhan, handouts, is usapan ng tulos pagkakadungo sa uban kung walay pa rin. So, tiyan mo na ito, no? Lampag, kinakakinangan mo itong Vietnam, kinakakinangan mo itong Lao para mag-missionary. Balik ko sa pag-iwan, adunay 1.27 million ka mga Pilipino bulanon ang atong mission field. Imagine nyo, 1.27 million. Pinakakinanglan mo ito. Gawas sa aning date ining mga establishment ko, gawas sa tumatag balay, gawas sa kada puntahan sa itong balay is mission field. Dahil agad ang mga silingan. Hindi ko lang 90% ang Catholic diri sa Bohol. Kung na kayo mahimo. Yan naman, ibutang as Ginoo sa iwan, yatagan ka ng tahas. Tahas din niya. Bahid man ka sa labos ni Kristo mo ng kabahid ko kadiri. So, ako ngayon ang tagatapal sa pagbasa sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 20, English ng KJV, para magdungan yung Pagkalimos. Sige, tapal. Ikadawang Korinto, Kapitulo 5, so ngayon 5, 18 sa taman sa 20. Now all things are possible sent us in the Lord Jesus Christ, and as a hidden as the ministry of the resurrection and King. This is what we have received. So, not including the trespasses to them, and has committed to us the word of the resurrection. 20. Now then we are ambassadors for Christ, as though God would give to us. We implore you in Christ's behalf, reveal yourself to God. Sunod siguro mabasa niyo, magtarong-tarong na. Okay, nasa inyong vlog, sa inyong handouts, sa inyong notes, we are ambassadors. So, balik ko na po we are God's representative. Trabaho man is Ginoo, mission man is Ginoo, niyatakay, represent sa Ginoo, aron nga, atong silang kauhagon nga magpasigulit sa Ginoo pinaagi sa matubsanong buhat ni Kristo. So, ang primero natong trabaho as representative is represent nato ang nagpadaas na tuwa. Ang mission nga atong i-fulfill karon dili ni mission nato, mission ni sa Ginoo,
He is a missionary God. O nindinguhan siya, makakapit yun, maluwas yun, ang tanang tao. O naggamit sa nimo o sa apua para matuman ang iyang misyon. Sa pagtungtugon, si Apostol Pablo nagpahayag niya, nag-reflects this in his understanding of being sent by God. So manang kanang term nga, apostle, apostelo, apostolos, o ipasabot niya na pinadala. So na ay sender na apoy gipadala. In this case, ang Diyos may nagpadala, si Pablo ang gipadala. In this case, sa atong konteksto karon, ang Diyos nagpadala, kita ang mga pinadala. Asa man tayo ipadala? Tag sa kabalay, tag sa ka-workplace, tag sa kaswilan, tag sa kadapang. Itawag na sa sa uban, itawag na nila o ethnos. Ang term ng ethnos na igsuon, walay gitawag nato o imuhang tribe. Kaya kita imong kagrupo. In this case, akong hatagan ng sample. So may sample na po kaya. Ito ang sample. Sikinik panday ni. Ang iyang mga ka-ethnos, katutong tigabak sa provision. Karapang imo bitawang kalibing. Pagkasinabot ko, kaya mo may iyong trabaho. So, sa konteksto ni Kuan, ni Ching o ni Chisa, ang inyong ethnos is mga estudyante sa inyong grupo. In this case, is education mo. So, inyong ka-ethnos is education. Si Ching kay nursing man si... Masok ka? Sila na si Pito. Diyan ka? Kaya ang inyong ka-ethnos is mga HRE student ko. First year pa yung sa third year. So, kasabay ko ipasabot sa ethnos, kanang itong atong kalibel. So, diha ka ipadala sa Ginoo. Mayroong diha ka ipadala. Diha ka epektibo. Yan naman, makasabot, magkasinabot mo. Si Darrell, sigalitin mo, trabaho. Ako siya, kaya for example, agiya, bisan timan siguro, ang ethnos ni Kaning Darrell is mga entrepreneur. Pagkasinabot sila, na ay mga linggo, na ay mga languages, nga magkasinabot, di ba, ingay na ito si education o si HRM, istoryahon di mo na, di ba kasinabot? Kaya na sila yung mga terminolohiya, na lahi o specific na dito. So, marang, sa term na ethnos, ganong epektibo ka ng napita, kaya niya kalakasabot niya ka madalas kino. Okay. Karon akong hatiyon taga Santo Niño, pagbasa sa Galatians chapter 1 verse 15 to 16. Santo Niño, ready, go. The way that pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by His grace, still to reveal His Son in me, that I might preach Him to know the hidden, which is worked out with flesh and with blood. Okay. Sa inyong black, no, kanang term niya, black is all was set apart. Okay, butangin nyo niya sa inyong notes, ang black niya is set apart. It goes to proclaim Christ to the nations. Okay, dito tututol kung ito kang laing nasod, no? Pero, before tayo ito sa laing nasod, nakatay probinsya sa Bohol na ay 1.2 million. Balik-balik kayo ko 1.2 million ka mga kalag. Nang langgit mo makanuwan sa pulong sa Ginoo. Bahala, balik-balik ko na to. Naman tayo ipadala dito. Ako naglakot ko basin, diri sa tuwa karon kining grupuhan kasi tayo mga missionary diri yun. Nakabalong, na future. Pero, kung gusto tag-mission, kinakailangan ka mga ito ang laking na lugar. Naaras atong nataran, naaras atong tugkaran, naaras atong eskwelahan. Ang mga kalag nagpaabot sa pulo sa lugar. Okay,
tanan diri no. Kung sa may gipadayan niini mga bersikulo ha, labot pa sa kasing-kasing sa Dios. Sa inyo una-una, kumantana lang mo, ngayon lang po, buka lang. Sa inyo una-una, what do these verses reveal about God's heart for the world? Ini representative diri. Mahalang, di record. Pagulang-ulan na mo. Kanak ang mga versikulo itong ibasa kanina. Galatia Kapitulo 1, versikulo 15-16. Ikanong rito, Kapitulo 5, masunod sa Pangos 20. Yan. Tening Roma Kapitulo 10, versikulo 13, taman sa 15. Anak ang mga versikulo, hapon sa bahay, di panayag diha, labot sa kasing-kasing sa Diyos. Ganito sa kalibutan. In short, gani ka nato ng mga katawgan. Kung saka, ko muna. You're entitled sa mga idea, idea naman ay kalisay din, huwag tayo magkaday kung huwag. May pasagay yung treat ang diri. See? Si Daryl. Oh. Nagigugma yung sa katawan sa so sa tanang verses yan demonstrate ang nagigugma pinag sa same sa mga apostles ayan yung apostol para reconcile ang mga nahimulat ito kanina. Okay, salamat kayo. Sige, ano ito na speakers? Kamay mo tumang nila. Sa may isog tumutubang. Ay, buwang kayo. Hindi pa may kuwan, hindi pa may isog sa live. Sige. May kumpay mo tumang. Tulong na may speakers na. Sige. What do these verses reveal about God's heart for the world? Ang Ginoo ba sa na ang gusto niya, ano na siya itinguha ba sa ubang mga tao wala na kadawat, ini nga mga verses ang gusto nila nga makadawat sa usab sila sa nadawatan sa uban. Ano na siya kahangawa ba, ano na siya itinguha nga ang tanan unta makadawat ubaw nga gigamit ta niya. Na kini nga verse na pili na kita mo ay ambassadors for Christ. Okay, salamat kayo. O sa itong pagpadayon, itong i-grupo, ang itong pagalingon, mahilo na itong pagalingon no? Sa upat kabahin. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yan, tanan ka 1, tipong niya 2, 3, 4. Sige, so ganda ito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sige. Sige, ikaw na. Okay. 4. Okay, sige. Ako. Sige, ikaw na. Sige, ang tanang 1, diri na pita. Kaya ang tanang 2, dito na pita. Ang 3, diri. Ang 4, diri. Sige. Ayaw ko kay... Ayaw sa ako. Butang ko rin kayo. Sige. Stress kay Makimuras. Okay, sige, pas. Group 1. Ang inyong
assignment nga versikulo is Romans chapter 1 verse 1 to 6. Okay, group 1 na, maminaw, group 1. Tagan mo na ko o 7 minutes nga mag-discuss unya mag-discuss nga kay pilion na grupo, bahala ka grupo ang pilion para mag-discuss po. Okay, group 1. Romans 1 to Romans 1 verse 1 to 6. Group 2. 1 Corinthians chapter 9, 9 to 23. So, naman niya ang guide question, paliw ka magbasa, no? Group 3, Colossians 1, 24 to 29. And for the last group number 4, 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Nani guide question niya sa matag verse nga kung natin sa inyo, ihadol na, isbuti na ninyo for 7 minutes. Nada lang tayo 6 minutes na lang tayo. Okay, 6 minutes. Ayaw ko discuss. Balik ta. Ayun. 10-7.
Dalam tayo 1 minute left. Kaya baliw ko countdown reporters and you kaya grupo. Yang 1 PM side lang. Isa lang na punto sa kanang grupo. Twenty, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time. Okay, sige. Diyan ko na ito, Ma'am Rizal. Okay, balik mo na ako Ang kada grupo, magpili ng reporter. Kaya only 1 inside. Isa lang ka matukuran. Kaya grupo. Group 1, 2, 3, and 4. Kamutanan. Isa lang ka. Kung sa may out sa tanan yung diskasan ng mga inside idea. Kung sa may pinaka-hindot. Pinaka-nitatak ikaw sa inyong grupo. Mga kayo share. Sige. Group 1. Sige, mapakanan mo ang group 1. Okay. So, may butag sa tanan, ang among verse di ay kay makita sa Romans chapter 1 verse 1 to 6. Then among guide question is, what does this passage say about Paul's calling and mission? So, dito ba nabasa? Dili na. Okay. So, kanina verse is nagsulti siya about sa kanang na ay si Paul o na siya nga, mo siya ang napili sa Ginoo nga ay nahimong siya ang tinawag nga gamiton sa pag-share sa tibok kalibutan. Then, kita nga mga nakadungog sa mayong balita, murag kita po ang way nga mo-share sa uban, paaron kita mismo, dili lang kita ang makadawat sa, or maka-experience sa God's love, kundi ang uban pong tao nga nagpalibot na to. So, murag domino effect, or sa to networking nga, gikan ni Paul, gikan nato nga makadungog, then, through nato, makadungog po ng uban. So, kata lang sila sa inyo. Sama kay sa 1 Corinthians
chapter 9, verse 19 to 23, how did Paul live out the vision of God among different people. So si Paul, kuhan kay ni Marshall bilong or naging nisapay sila sa akin mga people around iba ni Paul, kuhan siya sa mga Diyo, naging siya para masabay niya ang culture ni sa mga Diyo, masayo niya approach ang mga tao. Sige, ito na pala, group 2. Sige, kayo mo pasa sa group 3. Group 3. Sige, kita inyo reporter group 3. Sige. Sige. Dami na nipot. Burito, mas dami na. May isa tanan. Ang mga verse kay makita sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 24 at sa 29. Ang diri nga verse, ang state diri nga kita nata sa mystery program yung i-reveal nga ito ni Apostol Paul. That time nga i-reveal na mo siya nga missionary siya ingon niya diri nga na yung mga trials nagkalisod siya. Ang purpose ang ingon niya para sa mga kay sama niya mahimok ka ng missionary na sa mga upan. And then wala siya ginag-ingon nga amugaway ta masugat ako kalistanan pero ang issue kaya ba nato nga ipalihan niya kadaya. Maraming Sige. Salamat kayo group 3. Andreas group number 4. Okay, may buntag na ito tanan. Verse ko mo asa, no? Group 4. So, 2 Timothy 4, verses 1 and 5. Now, kung na rin what is Paul starts, the young leaders in fulfilling God's mission. Doon na rin mga charge na disubo sa ito si Pablo kung hangyo niya sa mga magtutoo. No? Not totally sa magtutoo, but Timothy. No? Na-agree, butang din no? Sa verse 2, particular, pagwali, pagkadlon, pagsaway, pagtudlog, bukos sa mga kailugon. So kanin, pag-abot rin sa bukos sa mga kailugon, murag din sa mo, ato pag-inisuwa ito gabi, hindi na lang. Pero grabe kayo ni nga, parang bukos sa mga kailugon. Kaya di kita kahimo anitanan kuha tayo mga kinihiya na bukos ng mga kailugon. But sa dire sa verse 5, last verse, no, doon na tayo gitawag ko ng personal requisite bitaw na to. Kung sa itong pagalimon ba, ang sa maghimo kanitanan, tinanong na kay pagkamapugnanon sa kanunay sa pagalimon. Ang kinabuhi, ginagkarikayan, naagi na siya, naagi mga tao na doon sa itong gihimo, kung saan ito kaseryoso ng mga tao makaako ito pag igayagas ng kinabuhi. Sa atong pagsunod diya sa gustuhan ng pagtinuloy. Now, ang pinanana na dili ka motibato, ang gusto na ito ang mga kasakitan. Then, buhaton ang katungdanan sa atong mga buwali. So, atong katungdanan sa part rate na sa atong paghimo ni ini, kinahanglan doon na tayo mga gitawag mga karakter ng ani kay kung wala tani hagbong kita bisa pag-usat na kayo sa cross training na ito din. Salamat po. Okay, salamat kayo. Pagpangalan daw pagkalan. Salamat kayo sa mga participation. O, katutas number 4, kapahin sa atong lesson, no? Which is teaching, MISUD, and us. So, sa key ideas, dahil sa inyo ang nagsatagsa pa mga notes, God's mission is to bring salvation sa blank, butang na reconciliation to all people. Okay, so mga mission sa Ginoo, pagdala o kaluwasan o pagpasikulit sa tanang tao. Number 2, ang blank diha is the church. Sulat diyan church exists because of God's mission, not the other way around. So sa ako na ginayin kanina, dili ang church mo ay mission, kundi ang God's mission adunay church. Maray buti pasabot diya. So nag-exist ta not with our mission, but God's mission.
Number 3, Paul saw himself as, sa blank, ibutang niya, sent one. May ibuti pa sabot sa apostle, sent one, and so we are. So we are missionary. Number 4, MCUD is not optional. Hindi ko na kwa, MCUD is not optional. It's our spiritual DNA. So, di ka pwede dire. Ang key verse na to, Acts 13:47. Ikot mo na sa Romans 15:21. It says, I have made you a light for the Gentiles. So, in reflection of first na question is, tumaga na lang na nino dito sinambalay, where is God sending me today? And second question, how can I be part of God's mission in my home, school, and community? Inaw ng Diyos mo panalangin. Right, praise the Lord. Atong papakan si Pastor Jason. Maraming salamat, Pastor. Medyo